Heto na, hindi na makakatakas pa si Pangulong Ferdinand Coting Jr. sa pagharap sa taong bayan. Sa kabila ng pagtatangkang pagtakpa ng isyu, lumutang ang mga ebidensya ng pagkakasangkot ng Pangulo sa iba't ibang katiwalian. Sa matinding gulat ng publiko, nagkaisa ang mga general ng ating bansa at handa ng sumugod sa Malacanang upang harapang at managot si Pangulong PBBM. Sa mga ulat na natanggap, maraming mga general ang nagpapayag ng kanilang pagkadismaya at pagkagalit sa administrasyon. Ayon sa kanila, oras na upang ituwid ang mga pagkakamali at panagutin ang mga nasa likod ng mga katiwaliang ito. Dagdag pa nila, hindi na dapat magpatuloy ang ganitong sistema sa ating pamahalaan at nararapat lamang na magkaisa ang bayan upang ipaglaban ang hustisya. Sa kasalukuyan, inaasahan ang posibleng pagtitipon-tipon ng mga tao sa paligid ng Malacanang upang magpakita ng suporta sa mga general at ipanawagan ang paniningil sa mga nagkasala. Habang naghihintay ng mga susunod na hakbang, nananatiling buo ang loob ng mga mamamayan na ipagpatuloy ang laban para sa katotohanan at katarungan. Patuloy ang aming pagbabantay sa mga kaganapang ito at maghahatid ng pinakabagong balita sa inyo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay. Alleged lang ito Huwag kayong matakot. Mabuti yung napapag-usapan para makapaghanda tayo, lalo na yung pagdarasal natin na sana maiwas tayo sa ganitong mga sakuna. Okay. Ang nagsabi nito, itong nagsiwalat sa plano ng Tiyan na paglusog, hindi ordinaryong tao. Sino? Walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Okay, may nagpadala sa akin ng short video ni Senator Amy. Basta member siya ng Maharlika Buljakera Support Group. Pinanood ko, medyo nakaka-alarma. Kailan? Relax lang tayo. Okay? Pag-usapan natin mamaya ito. Pakinggan natin si Senator Amy itong isiniwalat niyang plano ng China. Okay. Pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? Date 5 hindi biro-biro yun. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? Date 5 hindi biro-biro yun. Okay. Ano masasabi nyo? Ako, inulit-ulit kong pinanood, baka mamaya artificial intelligence. Kaya lang, talagang si Senator ay may nagsasalita. Okay, o isa pa, tingnan niyo kung artificial intelligence kasi baka mamaya niloloko lang tayo ng nag-post nito. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila.
Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Ano sa tingin nyo? AI ba ito? Sa akin, parang tunay na si Senator ay may nagsasalita. Pinakita ko sa mga kasamahan ko, sabi niya, tunay daw, hindi daw AI. Ano ba yan? Okay, unahin natin yung, dito narinig ko yung 17 na ang EDCA sites. Ang ina-announce lang, siyam. Kailang panahon pa ni PRRD nung malapit ng eleksyon, sinasabi na marami pang idadagdag na EDCA sites. Baka hindi lang nila ipinapaalam sa publiko. Bakit nasabi ni Senator Amy na 17? Yan, dami na yan. 17. Okay. So, nag-research ako sa hypersonic missiles comparing sa ballistic. Ang conventional ballistic missiles. Ang ballistic missiles, yung trajectory niya is it's a curve. Predictable yung paglipad niya, tapos pagbaba niya. May pattern, parang arc na gano'n. Kaya kung ballistic missile, kayang-kaya ng opposing country, example US, kayang-kaya niya na salubungin. Example, yung US, meron silang Patriot na missile defense system. Yung nangyari sa Israel, Israel, yung Gaza war na ngayon, tapos nakisawsaw ang Iran. Ang Iran nagpalipad ng hundreds of missiles, ballistic. Ang Israel, meron silang Patriot na missile defense system. Kaya, pagpalipad pa lang ng Iran, yung kanilang mga missiles ba o rockets, ano yun? Predicted ang lipad pag ganon. Kaya, sinalubong ng Patriot missiles defense system na nasa Israel, kaya karamihan na intercept dito pa lang sa atmosphere na natamaan na, kaya pumutok dito sa taas, debris lang ang babagsak sa lupa. Ganon. So, pwede madepensa ng isang bansa basta yun, yung dome, ano ba yung tawag ni Senator Remy? Kaya lang kung hypersonic, wala na. Ni-research ko rin ang hypersonic missiles. Ang China meron ng hypersonic. Ang Russia meron na rin. Ang US meron na rin. Yung tatlo na yan, meron na sila eh. So, kung hypersonic, hindi ma-predict. It can maneuver. Yung hypersonic, parang mas mautak kaysa ballistic. Pwede niyang i-evade ang mga sasalubong na
missile para laban. Kaya nga sabi ni Senator Amy is unstoppable. Sabi niya, hindi kaya ng US na pigilan ang mga hypersonic na missile na. So, yun po, although ulitin ko, alleged lang ito. I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung sinasabi, nakita niyang plano. O baka sinadyang ipinakita ng China sa kanya, pwede rin. Baka sinadya para warning sa atin na sabihin mo sa kapatid mo, mag-isip-isip. Kasi kung hindi, ito na, naka-ready na 25 targets, tatamaan namin kayo yan. Kaya pala, yung usapan ni Senator Amy at saka itong Jose Alejandrino, takot na takot daw si Governor Manotoc sa Ilocos Norte kasi nga may nakatutok ng mga missiles sa Ilocos Norte. Sa Batanes, yun, nabanggit niya yung Brahmin missiles. May missiles tayo na bili from India. Yun na yung Brahmin o Brahman o Brahmos. Nandyan na pala sa Batanes. Nakatutok yun sa China. Ayan, tutok-tutok na. So yun, pag yun ang unang titirahin. Ako, sa amin, sa Cagayan de Oro, may EDCA site kami doon, yung Lumbia Air Base. Delikado rin kami sa Cagayan de Oro, tatamaan din kami. Kaya lang, relax lang tayo. Di ba nagdarasal tayo? Let's believe that God will intervene at iligtas tayo sa kapahamakan. Okay? Answered prayers. Yung na-vlog ko ng the other day na pag si Donald Trump ang manalong presidente sa US by November, nako, ligtas na po tayo, magkakaroon na ng world peace. Kaya lang ito, girian lang muna. I believe ang China nagmamasid din sa US election. Once nga nanalo si President Trump, alam nila medyo magbabago ang ihip ng hangin sa Pilipinas kasi ang atin lang masyado nang dumikit kay Biden. Itong si Biden mahilig sa gera. Si Trump, world peace ang gusto niya. Make America great again ang gusto niya. Kaya sana hindi totoo itong mga sinasabi ni Senator Amy, but let's keep on praying, mga kaibigan. In a 6-3 decision from the Supreme Court, the justice is issuing a hybrid ruling on the case of presidential immunity, while ruling the president has absolute immunity for core constitutional powers. With the opinion of the court, Chief Justice John Roberts writes, the president enjoys no immunity for his unofficial acts, and not everything the president does is official. The president is not above the law. In dissent, Justice Sonia Sotomayor writes, it makes a mockery of the principle foundation to our Constitution and system of government that no man is above the law. A very big win for former President Trump, recognizing for the first time this sort of immunity of ex-presidents from criminal prosecution. The decision stems from a January 6th election interference case where Trump faces 4 felony charges, including conspiracy to defraud the U.S. and obstruction of an official proceeding. It's tied to his alleged attempts to overturn the 2020 election. Trump has pleaded not guilty. The Supreme Court asked to determine if Trump is immune from criminal prosecution. During oral arguments in April, the Department of Justice argued granting absolute immunity would put a president above the law. In a series of hypotheticals, Trump's legal team argued presidents should have absolute immunity for official acts. If the president decides that his rival is a corrupt person and he orders the military or orders someone to assassinate him, is that within his official acts that for which he can get immunity? It would depend on the hypothetical, but we can see that could well be an official act. And the Supreme Court is ordering the lower courts to figure out exactly how to apply today's ruling to Trump's immunity case, delaying a case that's already been delayed until possibly after the election. Perry Russum, ABC News at the Supreme Court. Say goodbye to old costly cable. Okay, so yun na po. 6-3.
6 justices nagsabi na may absolute immunity si President Trump doon sa, kasi official act niya yon, yung nangyaring January 6, 2020 na ano sa White House. White House ba yun o sa US Congress? US Congress pala. So, official acts niya yun, may absolute immunity siya, ay di, ibig sabihin, walang balakid sa kanyang kandidatura ngayon. So, it's a big win for former President Donald Trump. Ibig sabihin, itong nalalapit na election by November 5, tuloy-tuloy na yan. Wala nang ano. So, makita nyo, there are series of good news. Yung mga recent developments pumapabor kay ex-President Trump. Una, 3 days ago ba yun, yung presidential debate? Nako, nilampaso ni President Trump si President Biden na mismo si President Biden, inaamin niya na failure siya. Okay? Hindi daw niya maipaliwanag bakit ganun ang nangyari sa kanya. Kaya lang, nakakatuwa yung kanyang First Lady, Jill Biden. You did a great job, Joe. You answered all the questions well. Ang daming galit na double galit na nga ang maraming tao doon sa dismal performance ni President Biden. Nadagdagan yung galit nila, yung gano'n na atik-atik pambobola na statement ng isang First Lady. You did a great job, Joe. Okay? So ngayon, napakalakas na yung panawagan ng mga Democrats na tanggalin nila, palitan na nila si President Joe Biden, at ang mga sinasabing ipapalit, possible replacement, California Governor Newsom, Michigan Governor Gretchen, kalimutan ko yung apelyido. Then, pwede rin daw si former First Lady Michelle Obama, at saka, sino pa? Itong incumbent Vice President Kamala Harris. So, let's wait and see kung either tuloy-tuloy si Biden o palitan. Nakikita ko, dihado na ang mga Democrats. Kasi, kahit hindi nila palitan si President Biden, yung after ng first debate, nako, ang survey, alam nyo, ang survey dito sa US, napaka malapit sa katotohanan. Malayo na ang lamang. Yung survey ng CNN, 67% na ang pumapabor kay ex-President Trump, 33% na lang kay President Biden. So, again, let's pray. Okay? Then, gumalaw po tayo. Kung gusto natin talaga na magkaroon ng world peace, maiwasan ang tension sa South China Sea, kailangan natin ang isang Donald Trump na maging presidente ng US. Kasi iba yung foreign policy niya. World peace ang kanyang foreign policy. MAGA ang kanyang gusto. MAGA, Make America Great Again. Hanggat maaari, ayaw niyang makipaggera, ayaw niyang makialam sa problema ng ibang panig ng mundo. Basta ang kanya lang is interest ng American nation. Sabihin, ang focus niya is economy, trade. Ayaw niyang palugi sa negosyo. Ganyan lang siya. Kaya lang yung gera-gera na yan, ayaw niya. Ayaw niya. Kaya ito, kinakabahan na dito sa atin yung mga amboy, American boys. Nako,
Siguro nagdarasal din sila na manalo si President Biden. Kasi pag panalo si President Biden, di happy sila. Tayo naman, pag manalo si President Trump, happy tayo. Kasi mga EDCA sites dito sa Pilipinas, wala na yan. Kung hindi man totally nga tanggalin, maminosan ng suporta, o kaya, wala na, ma-diffuse talaga ang tension kasi dialogue, diplomacy ang style ni President Trump. Parehas na parehas sila ng style ni PRRD. Kaya magkaibigan yan eh. They both respect each other. Kaya pag nanalo si Trump na presidente by November, malaki ring pag-asa na si VP Sara mananalo sa 2028. Kasi ang mga superpowers, binabantayan nila kung sino ang magiging presidente. May kanya-kanyang manok yan eh. Noong 2016, Pinoy, Aquino, tuta ng US. Kaya ang manok nila, ang sinuportahan, ang akala ng US, mananalo si Marrojas, tama ba yun? Walang nangyari kay Marrojas. Tinalo siya ng isang Mayor Duterte. I believe, ang manok ng China noong 2016, itong si Duterte. Silent supporter yan. So, nung nanalo si PRRD, yun, dikit siya sa China. Itong 2022, ang manok ng US, si Lenny. Gusto nila si Lenny ang manalo eh. Ayaw nila kay BBM, ayaw nila. And I believe, ang manok ng China, ang sinuporta ng China noong 2022, itong unity. Kasi nandyan, Duterte. So, nanalo ang unity sa suporta ng China. Akala ng China na true si BBM na kikiling siya sa China. Kasi nung una, ang ganda ng pakikipagkaibigan ni BBM sa China. Kahit nung senador pa siya, maganda. Kahit nung kauupo pa lang niya, maganda. Nagbisita nga siya sa China as state visit. Maganda nung una. Sabi niya, China is not only our neighbor. Number one trade partner natin yan. We should dialogue with them. We should cooperate with them. Paigtingin ang relasyon natin sa China. Nako, dito nagbago ang lahat nung nagbisita si PBBM sa US. Yun na, naiba na. Ano bang napag-usapan sa US at biglang nabago ang ihip ng hangin, biglang nabago ang foreign policy na dumikit na masyado ang ating presidente sa US, na yun na yung nagpalala sa tension sa South China Sea. So, anyway, may pag-asa pa tayo. Pasalamat tayo at Supreme Court ng US has ruled may absolute immunity si President Trump yung nangyari noong January 6, 2020. Wala nang balakid, legal na balakid sa kanyang kandidatura, tuloy-tuloy na yan. Sana mananalo ang isang Trump sa nalalapit na presidential election sa US on November.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!